Ngayon, Sir Lino, pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaang ginawa mo sa mga nabiktima mong mga tao. Tatay Maeng! Nanay Tasha! Ayos lang po ba kayo? Ayos lang, Iha. Salamat. Dahil sa iyo, napalayan na namin ang kaluluwa ni Lino sa katawang aswang niya. Masakit man, pero kailangan naming tanggapin na wala na siya sa amin. Ang importante ay natigil na ang paghasik niya ng lagim. Magandang umaga po o gabi sa inyong lahat na masugid na listeners ng Ang Maharlika Horror Stories. Gusto ko lang sanang ibahagi ang aming karanasan patungkol sa aming isinagawang pagbabakasyon sa isang beach na itatago ko na lamang sa pangalang Linos Beach Resort. Ang kasama ko nga pala ay ang mga kaibigan kong magsyota na sina Jewelry at Nitoy. Ako naman si Carmila at ito ang kwentong kababalaghan ko. Ano ba naman yan? Lahat na lang ng beach na napupuntahan natin, puno na yung mga cottages pati mga rooms. Ang malas naman ng outing na to. Oh sis, relax, puso mo. Makakahanap din tayo maya-maya. Malay mo, may beach talagang nakalaan para sa atin. Hindi naman pwedeng mag-beach tayo nang walang matutulugan, no? Buti sana kung may nadala tayong tent, kaso wala. At saka, mas komportable pa din ang matulog sa isang kwarto. Oo nga naman, Jewelry. Kapag sa tent tayo mag-overnight, hindi kita masasolo. Hindi natin magagawa ang He! Manahimik ka na nga dyan, Itoy. Mag-drive ka na nga lang. Dinadagdagan mo pa yung inis ko eh. Oh, tama na yan. Baka mauwi na naman kayo sa pag-aaway eh. Sige na Nitoy, mag-drive ka na lang dyan. May klase pa noon at ito talaga ang gusto naming gawin kapag bakasyon. Ang magpunta sa beach para i-relax ang aming mga sarili. Puro na lang kasi pag-aaral ang inatupag namin simula nang tumungtong kami sa senior high. Kaya deserve naman namin sigurong magkakaibigan na magliwaliw. Pero sa isang hindi inaasahang kaganapan, parang masistress pa yata si Jewelry. Dahil lahat ng beach ay puro full capacity na ang mga cottages at rooms. Bandang 4:00 na ng hapon, nasa kalsada pa rin kami, naghahanap ng beach na may bakanting matutulugan. Hanggang sa isang karatula ang nakaagaw ng aking pansin. Kaagad-agad kong pinahinto kay Nitoy ang sasakyan para malinaw na makita ang nakasulat doon. Linos Beach Resort? Welcome to Heavenly Paradise. Mukhang ayos ah. Kaso parang liblib naman yata masyadong lugar. Mabatong kalsada, magupat ang magkabilang gilid ng daanan. At tila hindi dayuhin yung resort na to eh. Ano sa tingin nyo, Jewelry, Nitoy? Sa tingin ko, exciting. Para kasi sa akin, creepy is adventure. Kaya for me, gora na mga friends. Hoy, ano ka ba? Tignan mo nga oh. Mukhang nakakatakot. Parang hindi naman yata beach resort ang dulo niyan eh. Kung hindi gubat. So sinungaling ang taong naglagay sa karato lang yan, ganon? Napaka-KJ mo talaga kahit kailan. Kalalaking tao, duwag! Anong duwag? Hindi naman ako ang magdidesisyon yan eh. Gaya ng dati, majority. Kung sino ang may 2 boto, siya ang gagawin natin. Ano, Carmila? Anong desisyon mo? Total wala namang mawawala kung susubukan natin, 'di ba? Kaya sige, Nitoy, iliko mo na yung kotse sa kalsada na yan. Yun! O ano, Nitoy ha? Talo ka. Nye. Natatawa na lamang ako sa asara ng 2 kong kaibigan. Ganoon naman talaga sila noon pa. Parang hindi sila magkasintahan kapag nagbabangayan. Halos 30 minuto din ang lumipas bago namin narating ang isang lumang malaking bahay na sa bungad nito may arko na nakasulat na Welcome to Linos Beach Resort.
Mukhang nandito na tayo. Kaso parang diblib na lugar naman na nakikita ko eh. Walang beach o maski swimming pool man lang. Puro mga dahon at punong kahoy yung nasa paligid eh. Manahimik ka nga. Malay mo, nasa likod pala ng old big house na yan ng Paradise World. O diba? Hey nako, kayong dalawa talaga. Ang mabuti pa, iparada mo nito yung sasakyan sa gilid. Bababa ako para kumatok sa pintuan ng bahay. Baka sakaling may tao na mapagtatanungan. Kaagad naman akong sinunod ni Nitoy. Pagbaba ko ng kotse, yun na nga ang aking ginawa. Subalit hindi pa man ako nakakalapit sa pintuan ng malaking bahay. Bumukas na ito. At iniluwa ang isang lalaking gwapo, matipuno ang pangangatawan, pero parang may sakit dahil sa maputla nitong kutis. Magandang hapon po sir. Kayo po ba si Lino? Itatanong ko lang sana kung may bakante pa kayong room sa beach ninyo at saka kung pwede pa po kami. Meron naman. Tamang-tama. Kakaalis lang kanina ng pamilyang kagagaling dito. Pero aaminin ko sa inyo habang maaga. Hindi dagat ang pupuntahan natin kundi ilog. Pero malinaw na malinaw ang tubig. May mga cottages din malapit sa ilog at may mga rooms na pwede nyo mapagpahingaan. At heto pa ang isang magandang balita. Dahil sa malaki ang kinita ko ngayong buwan, libre ng pagkain ninyo. Entrance na lang ang babayaran. 500 ang isa. Naku, salamat po. Pero hindi kaya lugi na kayo niyan? Ano ka ba, friendship? Si Sir Lino na nga ang nag-offer, hindi ba? So wag ka nang tumanggi pa. Let's go na for the swimming na akets! Hoy, Jewelry! Mahiya ka nga! Hindi, ayos lang. At saka oo, totoo ang sinasabi ko. Madalas kang i-offer ang ganito sa mga customer ko na nakakagaanan ko ng loob. Ano, ubayag na kayo. Minsanan lang ito, kayo din. Sandali lang po Sir Lino Kakausapin ko lang silang dalawa saglit. Pagtango ng lalaki, hinila ko muna sina Nitoy at Jewelry palayo sa bahay. Tinanong ko sila kung ano ang desisyon na gagawin namin. At dahil mapilit si Jewelry, pumayag na rin kami ni Nitoy. Maski pareho kaming may kakaibang nararamdaman kay Lino. Iba kasi ang putla ng mukha nito at yung kutis ng mga kamay niya. Wala na kaming nagawa pa nang iabot ni Jewelry ang bayad niya sa entrance. Dumukot na rin kami ni Nitoy ng pera mula sa aming bag, saka nagbayad sa may-ari. Siya nga pala. Mula rito ay sasakay tayo ng bangka papunta sa aking resort. Medyo may kalayuan din pero tiyak na sulit naman dahil sa ganda ng tanawin na makikita nyo habang nasa biyahe. Tara na, bago dumilim ang paligid. Wala kaming imik ni Nitoy, samantalang si Jewelry, panay ang daldal. Kesyo creepy at interesting daw ang lugar, lalo na nung nakasakay kami ng bangkang disagwan lang at walang makina. Sa tansya ko, nasa 7 minuto din kaming bumiyahe papuntang resort ni Lino. Talaga namang nakakamangha ang tanawin ng lugar. Dagdagan mo pa ng paglubog ng araw at ang naninilaw ng kalangitan. Pagdating namin sa Pampang, isa-isa kaming inalalayan ni Lino na bumaba. Pagbaba naming 3, nagpasya muna ang lalaking may-ari ng resort na yon na ipasyal kami sa kabuuan. Parang nasa isla kami kung ibabase dahil napapalibutan ng tubig ang lugar. O ano? Maganda, hindi ba? Sabay-sabay naman kaming sumagot ng oo, pero si Jewelry, marami pang kadaldalang sinabi. Napapailing na lamang ang boyfriend niyang si Nitoy dahil sa inaasta ng girlfriend niya. Sir Lino, kung pwede po sana sa parting may mga cottages at rooms niyo na po kami ipasyal. Nakakangawit na din kasi itong mga backpack na dala namin Mas mag-e-enjoy kami siguro kung wala ng mga sagabal. Ay, oo nga pala. Pasensya na kayo. Nadala lang ako ng labis na saya habang ipinapasyal ko kayo. Nakalimutan kong may dala-dala pala kayo. Tumango na lamang ako, samantalang ang dalawa kong kaibigan, abala na namang nagtatalo sa hindi ko namang malamang dahilan.
Sinabihan ko na lang sila na sumunod na lang sa amin at wag laksan ng mga boses dahil nakakahiya sa may-ari ng resort. Si Nitoy, nanahimik kaagad, pero si Jewelry, panay pa rin ang talak sa kasintahan. Aaminin ko na mas lalo kong namangha sa mga sumunod ko pang napagmasdan. Napakaganda ng pagkakagawa ng beach ni Sir Lino. Halatang mamahalin din ang mga kagamitan sa mga kubo, lalong-lalo na sa mga bahay pahingahan. Gawa sa kahoy ang mga disenyong nakaukit na talaga namang kaakit-akit sa paningin. Kahit na sinong makakita nun, ganun din ang mararamdaman. Pero ang pumutol ng aking magandang panunood ay ang isang matandang lalaking nakatayo sa may hindi kalayuan na tila pinagmamasdan kami. Sir Lino, pasensya na kung magtatanong ako ha. May matandang lalaki kasi akong nakita doon sa may hindi kalayuan dito. Seryosong nakatingin sa amin, pero biglang nawala eh. Baka si Tatay Maeng yun. Siya ang tagapangalaga dito sa aking resort. Pipi siya kaya hindi siya mahilig makihalubilo sa mga tao. Mas gusto niyang mapag-isa. Ganun ba? Oo. Sumunod kayo sa akin. Dadaling ko kayo sa magiging kwarto ninyo. Sulit na sulit ang ibinigay sa aming kwarto ni Sir Lino. Ang isa ay malaki ang espasyo, pero ang isa ay sakto lang sa isang tao. Carmela, yun na lang kayo ni Jewelry sa malaking kwarto. Ako na lang dito sa maliit. Ha? Hindi ba dapat kayong dalawa sa mas malaki kasi magsyota kayo? Hayaan mo kung yan ang gusto niya. Pakipot pa. Akala mo naman hindi ako papayag. Halika na nga, Camila. Nakakabwisit. Sir Lino, magpapahinga muna kami. Bukas na lang ulit kami mamamasyal. Uy, Nitoy, magpahinga ka na rin. Sige. Hindi na natapos ni Sir Lino ang sasabihin niya sa akin dahil binalibag ni Jewelry ng malakas ang pintuan. Alam kong inis na siya kay Nitoy, pero hindi dapat ganun ang ginawa niya. Ako tuloy ang nahiya kay Sir Lino. Nakatayo pa rin ako sa likod ng nakasarang pintuan, kaya nadinig ko ang paghingi ng pasensya ni Nitoy kay Lino. Pagkatapos din nilang mag-usap, pumasok na din ang kaibigan kong lalaki sa napili niyang kwarto. At doon ko palang hinarap si Jewelry. Uy, ano ka ba, Jewelry? Hindi mo dapat binalibag ang pinto. Mamaya nabastusan sa atin si Sir Lino eh. Baka wala sa oras yan, paalisin tayo bigla. Mag-isip-isip ka nga, friend. Sorry, friendship. Kainis kasi ang Nitoy na yan eh. Bad trip ako lagi. Ay naku, kumain na nga lang tayo ng chichirya. Agad namang dumukot ang kaibigan ko sa kanyang bag ng baon niyang chichirya. Yun kasi ang napapansin ko sa kanya noon pa man na kapag nasistress siya, binubunto niya sa pagkain ang sama ng loob niya. Pagkatapos naming kumain at dahil sa pagod sa biyahe, agad kaming nakatulog. Bigla na lamang akong nagising dahil sa nakakatakot na alulong na hindi ko malaman kung anong klaseng nilalang ba yun. Basta pagkadinig ko, automatic tumayo ang aking mga balahibo sa katawan. Pagtingin ko kay Jewelry, mahimbing pa rin ang pagkakatulog niya. Kaya nagpasya na lang ako na lumabas para alamin kung kanino nang gagaling ang ingay na yun. Nagulat pa ako dahil sabay pa kami ni Nitoy na nagbukas ng pintuan. Carmela! Shh! Huwag kang maingay. Baka mabulabog mo na naman yung natutulog na jowa mo. Tatalakan ka na naman yan, sige ka. Marahan ko munang isinara ang pintuan. Maingat para hindi makalikha ng ingay. Tagumpay ko naman yung ginawa. Doon na ako nagtanong kay Nitoy tungkol sa narinig ko. Ha? Narinig mo din pala? Akala ko ako lang eh. Grabe no? Nakakakilabot. Oo nga eh. Nagsitindigan nga kaagad ang mga balahibo ko sa katawan eh. Habang tumatagal, paseryoso ng paseryoso ang usapan naming dalawa hanggang sa magawi ang aming topic patungkol sa mga nilalang na kumakain ng halimaw na karne tulad ng aswang. Huy, ano ka ba? Mas lalo mo naman akong tinatakot eh. Paano? Halimbawa kung totoo na may aswang nga dito at paano kung yung matandang nakita mo ang aswang at siyang umalulong ng nakakatakot kanina? Namutla ako sa sinabi ni Nitoy.
Habang patuloy siya sa pagkukwento, mas lalo namang tumitindig ang balahibo ko. Ayoko na, bahala ka dyan, matutulog na ako. Taranta kong binuksan ang pintuan ng aming kwarto at pabalibag ko rin itong naisara. Nawala na sa isip ko na baka magising si Jewelry, pero nagkamali ako. Naghihilik pa rin ang loka-loka. Dahil sa nanginginig pa rin ang buo kong katawan, sumiksik ako kay Jewelry, tapos kinuha ko yung kumot para magtalokbong. Sa kakaisip ng kung ano-ano, hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras hanggang sa nakatulog na ako. Hoy friendship, gising na. Ang taas na ng araw nakahilata ka pa dyan. Halika na, dali. Mamasyal ulit tayo at mag-swimming. Ha? Sige. Pupungay-pungay pa ang mga mata ko nung bumangon ako mula sa malambot na higaan. Naghilamos muna ako, saka nagsipilyo. Pagkatapos, sumunod na ako sa kaibigan ko. Nandun na din si Nitoy, nagkakape. Hindi pa din sila nagkikibuan. Umayos nga kayong dalawa dyan. Nagpunta tayo dito para magsaya, hindi para mag-away. Remember? Basta ako. Wala akong ginagawang masama. Yung isa lang naman dyan ang matampuhin eh. Anong ako? Nang umpisahan na naman sana ni Jewelry ang magtatatalak, sumingit na ulit ako sa usapan nila. Sinabihan ko na lang si Nitoy na pagkatapos inumin ng kape, sumunod na lang siya sa amin sa tabing ilog. Si Jewelry naman, hinawakan ko sa kamay, saka inilayo sa boyfriend niya. Saka lang tutumigil sa pagsasalita nang madala ko na siya sa tabing ilog. Doon namin napatunayan na totoo ang sinabi sa amin ni Sir Lino. Napakalinaw ng tubig ng ilog kaya kitang-kita namin ang mga naglalanguyang mga isda. Pwede ring manalamin dahil napakaaliwalas ng tubig doon. Namalayan ko na lang na nakapanty at bra na si Jewelry at palusong na ito sa ilog. Mag-enjoy lang kayo habang wala pang ibang tao. Baka kapag dumagsa sila, hindi nyo na ma-feel ang pagbabakasyon ninyo. Nagulat pa ako sa biglaang pagsasalita ni Sir Lino mula sa aking likuran. Tumango na lamang ako, tanda ng aking pagtugon. Marami-rami pang sinabi sa akin si Sir Lino, pero ang hindi ko nagustuhan ay ang malalagkit niyang tingin sa lumalangoy kong kaibigan. Lalo na sa akin, nataas baba pa niya ako kung tignan. Mabuti na lang dumating na rin si Nitoy. Nagdahilan na lang ako na naiinitan kaya dali-dali na ako naglublob sa ilog, maski hindi ko na tinanggal yung mga damit ko. At dahil naisip kong pumunta kami doon para magsaya, winaglit ko muna ang isipan ko kay Sir Lino at sinabayan ko si Jewelry sa masayang paglangoy niya. Mabilis na lumipas ang buong maghapon. Medyo nakainom na kami noon. Nanlibre kasi si Sir Lino ng alak. Hindi naman kami makatanggi dahil siya ang may-ari ng beach resort at tinitiyak niya sa amin na ligtas kami. Excuse me ha, naiihi na kasi ako eh. Kung sa kubeta ka pa iihi, tiyak na hindi ka na aabot doon. Maghanap ka na lang dyan ng mapagkukublian mo para mailabas yan. Ganun na nga ang ginawa ko. May kalayuan nga naman talaga ang kubeta mula sa cottage na kinaroroonan namin. Sa likod ng isang puno ako pumwesto. Pero bago ko pa maibaba yung panty ko, may isang nilalang na tinakpan ang bibig ko. Shh! Huwag kang maingay, iha. May gusto lang akong ipagtapat sa'yo. Tatanggalin ko itong kamay ko sa bibig mo. Pero ipangako mong hindi ka sisigaw. Parang awa mo na. Para ito sa kaligtasan ninyo. Ayoko man pero tumango na lang ako. Doon ko naramdaman ang dahang-dahang pagkakalas na mahigpit na pagtakip ng matandang lalaki sa bibig ko. Natatandaan ko siya dahil siya yung lalaking nakita ko kahapon. Kayo si Tatay Maeng, hindi po ba? Yung tagapangalaga ng beach resort na to ni Sir Lino? Oo, iha. Ako nga. Pero tungkol sa pangangalaga ng resort na ito, ay hindi. Kulang ang oras para magkwento. Bukas, ay puntahan mo na lamang ako sa akin tinitirhan. Baybayin mo ang gilid ng ilog pakaliwa. Sa mababaw na parte ay maglakad ka papuntang kabilang pampang. Baybayin mo pa ang maliit na kalsadang makikita mo doon
at dadaling ka nito sa aking bahay. Magtiwala ka, Iha. Nasa panganib kayong tatlo sa kamay ni Lino. Sige po, darating ako. Nawala na sa isip kong umihi. Umurong na yun dahil sa sinasabi sa akin ng matanda. Naisip ko na hindi siya pipi kagaya ng sinabi sa amin ni Sir Lino. Dahil doon, mas lalo kong naniwala na may nililihim sa amin ang lalaking may-ari ng resort. Oh, Carmela, bakit ang tagal mo yatang umihi? Binabalay sa usaw ka ba? Ha? Ano? Hinayaan ko na lang na pagtawanan nila ako. Sa obserbasyon ko, magkakaayos na sina Nitoy at Jewelry dahil magkatabi na sila ng upuan, magkahawak na rin ang mga kamay. Hindi na lang ako nagpahalata na may lihim akong alam na galing sa matandang si Tatay Maeng. Hanggang sa matapos na ang inuman at nagkanya-kanya na kami ng pasok sa kwarto. Naiwan pa si Sir Lino dahil iniligpit muna niya ang mga pinag-inuman namin. Kinabukasan, maaga akong lumabas. Alam kong hindi na ako mararamdaman ni Jewelry na lalabas kasi grabe siyang lasing kagabi. Gaya ng sabi ni Tatay Maeng, sinundan ko yung instruction niya. Hindi naman ako nabigo dahil kaagad kong natunto ng bahay niya. Tao po. Magandang umaga po. Tatay Maeng? Si Carmela po to, yung kausap niyo kagabi. Bumukas ang pinto ng kubo. Pero matandang babae ang iniluwa nito. Halika Ineng, pasok ka. Si Tatay Maeng po, nasaan? Kayo po ba yung asawa niya? May pinuntahan lang saglit. Oo, asawa niya ako. Tawagin mo na lamang akong Nanay Tasha. Oy halika na, pumasok ka na dito sa loob at baka may makakita pa sa'yo dyan sa labas. Sumunod na lang ako sa matandang babae. Pagdating ko doon, bumungad sa akin ang maraming garapon na may iba't ibang klaseng dahon. Batid ko na isa sa mag-asawa ang albularyo o albularya. Hindi na muna ako nagtanong. Hinayaan ko muna si Nanay Tasha sa kanyang ginagawa. Tutal wala pa naman si Tatay Maeng na siyang sadya ko talaga. Maya-maya pa, natanaw ko na mula sa bintana ang paparating na matandang lalaki. May hawak itong patay na ibon, kaya ang ibig sabihin lamang nun ay nangaso siya sa maliit na gubat na nasa paanan ng ilog. Kaagad akong tumayo sa kinatatayuan ko para salubungin siya. Magandang umaga po, Tatay Maeng. Hindi na nagulat ang matanda sa bigla akong paglitaw sa harap ng pinto ng kanilang bahay. Ngumiti na lang siya sa akin, tapos sinenyasan akong pumasok ulit sa loob. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Iha. Kailangan nyo nang umalis ngayong araw. Hindi na dapat kayo abutan ng gabi rito sapagkat unang gabi na bilog na ang buwan mamaya. Ho? Teka lang po. Ano po bang meron sa bilog na buwan? At bakit kailangan naming umalis? Dahil mapanganib ang inyong buhay sa kamay ng Lino na yun. Isa siyang aswang. Hindi ako nakaimik dahil sa pagkabigla. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na siya namang pagsamyo sa balat ko ng malamig na hangin na dumaan sa bintana. Mahirap naman po yatang paniwalaan yan. Papanong... Heto, kunin mo ang mga litratong ito. Ikaw nang bahalang humusga. Kuha yan ng isa sa mga naging customer ni Lido ang mga yan. Hindi na niya nagawang ibunyag pa ang katotohanan sapagkat nahuli siya at ginawang masarap na hapunan 10 ng kanyang mga kasama. Pagkaabot ni Tatay Maeng ng mga litrato, kaagad kong inisa-isang tignan yon. Nag-umpisa yon sa tila nahihirapang itsura ni Sir Lino hanggang sa tumingala ito sa bilog na buwan. Pagkatapos ay unti-unti itong nagpalit ng wangis bilang isang nakakatakot na nilalang. Isang aswang. Kami rin mismo ng asawa kong si Tasha ay nasaksihan ng pagbabago ni Lino bilang isang mabangis na nilalang. Kung ganun, bakit hindi niyo siya isinuplong sa mga pulis? Bakit po parang pinagtatakpan niyo pa ang kanyang tunay na pagkatao? Nagkakamali ka, Iha. Siguro naman hindi nalingid sa'yo
na ako'y isang albularyo. Dati ay kayang magpalit ng anyo ni Lino maski anong oras niya gugustuhin sa tuwing sasapit ang gabi. Pero dahil sa lihim na orasyong ginawa ko, ay sa kabilugan na lamang siya nakakapagbabago ng anyo. Hindi ko pwedeng iwan ang orasyon sapagkat baka mabaliwala lamang ang aking pinaghirapan. Isa pa sa rason kung bakit hindi namin magawang salangin si Lino ay dahil kami ang tunay niyang mga magulang. Nanlaki ang mga mata ko sa nalaman ko. Hindi ko inaasahan ang revelasyon na yon mula kay Nanay Tasha. Tama ka nang narinig, Iha. Anak namin si Lino. Nakuha niya ang pagiging aswang niya. Nang isangla niya sa mangkukulam ang kanyang kaluluwa kapalit ng pag-ahon niya sa kahirapan. Simula noon ay sinwerte na siya sa negosyo, pero kailangan niyang mag-alay ng buhay ng isang tao kada linggo. At pagsapit ng kabilugan ng buwan ay maghahasik siya ng lagim para magpakabusog sa dugo at karne ng mga taong kanyang bibiktimahin. Kung ganun ho, kailangan ko nang magmadali bago pa mahuli ang lahat. Maaga pa naman kaya may oras pa kami para makapag-impake. Mag-iingat ka. Kung kailangan mo ng tulong ay darating kami at gagawin namin ang lahat sa abot ng aming makakaya. Tumango na lamang ako at saka nagpasalamat sa lahat ng impormasyon at pagkatapos ay nagmano sa mag-asawang matanda. Pagkatapos nun, bumalik na ako sa aking mga kaibigan. Laking pag-aalala ko nang madatnan ko sina Jewelry at Nitoy na masayang nag-aagahan kasama ni Sir Lino. Pagkakita sa akin na magkasintahan ay siya ding paglingon ng lalaking may-ari ng resort na yon. Friendship, halika na mag-almusal tayo. Saan ka ba kasi nagsusuot ha? Ang aga mo naman yatang namasyal. Di ka man lang nagyaya. Ha? Kwan, nagpahangin lang. Halika na, nang makakain. Oo nga naman, siguradong hindi ka pa nag-aagahan. Sige, hindi bali na lang. Busog pa naman ako eh. Jewelry, Nitoy, kailangan na nating umalis. Nabigla ang mga kaibigan ko sa sinabi kong yon. Ang dami nilang tanong pero wala akong maisagot. Lalo't naroon ang taong labis na nagpapatindig ng aking mga balahibo. Sa tuwing nakikita ko kasi ang mukha ni Sir Lino, para bang halimaw ang rumirehistro sa aking isipan. Imbes na umupo at harapin sila sa hapunan, dumiretso ako sa kwarto namin ni Jewelry at saka nag-impake. Pati mga gamit ng kaibigan ko, inimpake ko na rin, maliban kay Nitoy dahil nasa kabilang kwarto yung mga gamit niya eh. Sa muli kong paglabas, nadatnan ko na lupaypay na ang ulo ng dalawa kong kaibigan. Umakyat sa buong sistema ko ang takot na baka kung ano nang ginawa sa kanila ni Sir Lino, lalo't wala na to sa kinauupuan niya. Jewelry! Nitoy! Gumising kayo! Gising! Ano ba? Maski anong yugyug ko, bigo ako nagisingin sila. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na may matigas na bagay ang tumama sa aking ulo. Unti-unting nagdilim ang paningin ko hanggang sa wala na akong matandaan. Nang magkaroon ako ng malay, gabi na. Nakagapos ako sa seradura ng pintuan ng kwarto namin ni Jewelry. Samantalang ang dalawa kong kaibigan, nandun pa rin sa kanilang kinauupuan kanina kung saan wala pa rin silang malay. Mabuti naman at gising ka na, Carmela. Mukhang may alam ka na tungkol sa akin ha, kaya gusto mo nang umalis kanina. Pasensya na pero ikinalulungkot ko na wala pang taong nagpunta rito na nakauwi ng buhay. Hayop ka, Sir Lino! Nilinlang mo kami! Akala ko pa naman totoong mabait ka. Hindi pala! Kasi isa kang aswang! Halimaw ka! Totoo nga na alam mo na tunay kong pagkatao. Ang saya naman. Siguro mga walang kwenta kong mga magulang ang nagsabi nito sa'yo, no? Mga traidor talaga sila kahit kailan. Pero ayos lang. Dahil malapit nang sumilay ang buwan at kapag nangyari yun, iisa-isahin ko kayong lalapain. Sige na, mamaya ko na kayo aasikasuhin.
ililigpit ko muna ang mga pakialamero sa aking plano. Wala kang kasing sama! Pati magulang mo, masisikmura mong saktan! Halimaw ka talaga! Pero hindi ko na pinansin pa si Sir Lino. Dire-diretso itong pumunta sa gilid ng ilog. Saka binaybayang daan papuntang bahay ni Tatay Maeng at Nanay Tasha. Nang makalayo siya, ay nagulat na lang ako dahil biglang sumulpot sa aking harapan ng mag-asawang matanda. May hawak na kutsilyo si Tatay Maeng at itak naman kay Nanay Tasha. Sinenyasan nila ako na huwag mag-ingay, saka ako kinalagan. Nang matapos, tumulong na din akong kalagan sina Nitoy at Jewelry. Napilit ko pa rin ginigising. Mabuti na lang at may awa ang Diyos dahil nagkamalay na din sila. Magtatanong pa sana sila pero sinabi ko na lamang na mamaya na ako magpapaliwanag. Ang importante ay makaalis kami sa lugar na yun. Naguguluhan man ay sumunod na lamang ang dalawa sa amin. Nauna pa ngang maglakad ang mag-asawang matanda at sumunod na lang kami. Pagdating namin sa may bangka, kaagad naming inilagay doon ang aming mga gamit. Naunang sumakay sina Jewelry at Nitoy, pero nang sasakay pa lamang ako, bigla na lang umalingaw-ngaw sa buong paligid ang galit na boses ni Sir Lino na noon ay unti-unti nang nagbabago ang anyo. At sa tingin nyo, saan kayo pupunta, ha? Walang makakaalis dito ng buhay. At kayo naman, Itay, Inay, sagabal talaga kayo sa mga plano ko. Kaya nararapat lang natapusin ko na ang mga buhay ninyo. Hindi ko na kayang sikmurain ng kasamaan mo, Lino. Masyado ka nang nagiging masama. Kaya puputulin na namin ngayong gabi ang kasamaan mo. Masakit man, pero mas nanaisin ka pa naming mamatay kaysa patuloy kang lamunin ang kasamaan. Oh my gosh! Halimaw! Sa pagtili na yun ni Jewelry dahil sa takot kay Sir Lino nang tuluyan itong maging aswang, nawala ng malay ang kaibigan ko. Mabuti na lamang nasa tabi niya si Nitoy kaya kaagad niya itong naalalayan. Ako naman, imbis na tumakas, tinulungan ko sina Tatay Maeng at Nanay Tasha na sumugod sa anak nila. Gamit ang sagwan na kinuha ko sa bangka, ginawa ko yung armas. Pero dahil sa pambihirang lakas ng aswang, maski 3 kami, nahirapan pa rin kami. Habang tumatagal ay napapansin ko na nakakaramdam na ng pagod ang dalawang matanda. Ako naman ay nakaalalay lang sa kanila. Maski magsama-sama pa kayo ay hindi nyo ako kaya. Mamaya lang ay sa akin na ang mga karne ninyo. Huwag kang papakasiguro, aswang. Dahil malakas kami sa Panginoon. Nasa panig kami ng kabutihan, kaya ikaw ang dapat na mawala dito sa mundo. Salot ka! Ako naman ang humarap sa aswang. Panay-wasiwas ko sa hawak kong sagwan, pero mabilis lamang niya itong iniiwasan hanggang sa masalo niya ito at mabilis niyang inagaw sa akin. Ano, Carmela? Ano na ngayon ang magagawa mo laban sa akin ngayong wala ka ng armas? Wala na, hindi ba? Pwes, tapos na ang pakikipaglaro ko. Ikaw na ang uunahin kong patayin! Ramdam na ramdam ko ang pagkasakal sa akin ng mahigpit ni Sir Lino. Halos mapigtas na ang aking mga ugat sa lieg nang itaas niya ako sa ere gamit lamang ang isa niyang kamay. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakita ko pa sa isang sulok ng aking mga mata si Nanay Tasha na gumagawa ng pag-atake gamit ang itak nito. Pero mabilis lang din siyang nasakal ng aswang. Ang kanang kamay ni Nanay Tasha na may hawak ng itak ay pilit niyang inilapit yun sa akin. Gamit ang natitira kong lakas, kinuha ko yun at saka mabilis na tinaga ang kamay ni Sir Lino na siyang nakasakal sa akin. Kasabay kong bumagsak sa lupa ang naputol niyang kamay. Pati si Nanay Tasha, nabitawan niya na rin. Tasha! Asawa ko! Habang pumapalahaw sa sakit ang aswang at nang makaipon ulit ako ng sapat na lakas, hinataw ko ulit siya ng itak sa natitira niyang kamay.
Sa mga sandaling yon, nagawa ko ng umiti dahil nakakasiguro na akong wala nang laban sa akin si Sir Lino. Ngayon, Sir Lino, pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaang ginawa mo sa mga nabiktima mong mga tao. Sa isang pagwasiwas ko sa hawak kong itak, naputol ang ulo ng aswang. Nangisa ito sa lupa bago tuluyang na maalam. Tatay Maeng! Nanay Tasha! Ayos lang po ba kayo? Ayos lang, Iha. Salamat. Dahil sa iyo, napalayan na namin ang kaluluwa ni Lino sa katawang aswang niya. Masakit man, pero kailangan naming tanggapin na wala na siya sa amin. Ang importante ay natigil na ang paghasik niya ng lagim. Kung gusto niyo po, sumama na lang kayo sa amin pag-alis. Ako po ang bahala sa inyo. Maluwag ang bahay ko para patuloyin kayo. Tutulungan ko po kayong makapagbagong buhay. Nako, salamat na lang, Carmela. Ayos na kami ng nanay Tasha mo rito. Oo nga naman, Iha. Matanda na kami. Kaya wag mo na kaming alalahanin. Sige na, umalis na kayo. Kami na ang bahala rito. Sigurado po ba kayo? Sige po, kayong bahala. Salamat po sa lahat ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka napahamak na kami. Sige po, Tatay Maeng. Nanay Tasha, hanggang sa muli pong pagkikita. Nitoy, paandarin mo na yung makina, aalis na tayo. Ako nang bahala kay jewelry. Dali na. Oo, Carmela. Niyakap ko muna ang dalawang matanda. Saka maluhaluhang kumalas bago ako sumakay ng bangka. Inihatid pa nila kami ng tanaw habang kumakaway. Nang makalayo, ay doon ko pa lamang ginising si jewelry. Carmela, where is the monster? Wala na. Pinatay na siya ni Carmela. Grabe, ang tapang pala ng kaibigan natin. Akalain mo nakipagsabayan siya sa aswang na yun? Para sa inyong mga kaibigan ko, kaya kong gawin ang lahat, maligtas lang kayo sa kapahamakan. Uy, pero ito usapang matino. Wala tayong pagsasabihan ng lahat ng to. Bilang respeto na lang kina Nanay Tasha at Tatay Maeng. Dahil kung hindi sa mga babala nila, baka kanina pa tayo patay. Sumang-ayon naman ang dalawa. Pagbalik namin ng Maynila, parang walang kababalaghang nangyari sa amin. Ibinaon namin ang lahat sa limot, gaya ng aming pangako sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat at sana'y nagustuhan ninyo. Lubos na gumagalang, Carmila.